Ayon sa isang article na nabasa ko na isinulat noong 2021, ayon sa pag-aaral ng Bangko Sentral ng Pilipinas, isa sa 100 na Pinoy ay nabibiktima ng mga investment scam at umaabot ito ng nasa 20 billion pesos ang halaga. Nakakagulat ito dahil na rin sa daming nagkalat na information para makaiwas sa mga scam na ito. Ang mga dahilan kung bakit marami sa atin ang nahuhulog pa rin sa mga investment scam ay medyo komplikado at nagmumula ito sa iba't ibang aspeto ng ating lipunan at emosyon. Marami pa rin sa atin talaga ang nahuhulog sa mga investment scam kahit na may mga babala at impormasyon na madaling makuha naman sa internet. At patuloy pa rin nagiging biktima ang ilan sa mga kababayan natin. Pero bakit nga ba nangyayari ito? Kaya sa video na ito, narito ang ilang dahilan kung bakit marami pa rin ang nabibiktima ng mga investment scam. Kahirapan ng buhay. Ang kahirapan ay isa sa pangunahing dahilan kung bakit marami pa rin ang nabibiktima ng mga investment scam sa Pilipinas. Sa harap ng kakulangan ng trabaho o kagustuhang magkaroon ng dagdag na kita para magkaroon ng kakayahan na matustusan ang pangunahing pangangailangan, ang pangako ng mabilis na kita at mataas na returns sa pamamagitan ng pag-i-invest ay nagiging mapantokso kahit kadalasan naman talaga ay di naiintindihan nito. Madalas pa, ang mga tao na nangangailangan ng pera para sa pang-araw-araw na pangangailangan ay naghahanap ng mga oportunidad na makakatulong sa kanila na maiahon ang kanilang sarili mula sa kahirapan. Ito ay nagbubukas ng pinto para sa mga manloloko na nag-aalok ng mga investment scheme na itinatago talaga nila ang tunay nilang intensyon. Kakulangan ng financial literacy. Karamihan pa rin sa atin ay walang sapat na kaalaman o basic knowledge tungkol sa mga uri ng pag-i-invest ng pera, kaya madaling mahulog sa mga panloloko ng mga investment scam. Ang pagkakaroon ng tamang kaalaman at impormasyon ay mahalaga upang maprotektahan ng sarili mula sa mga ganitong problema. Kapag ang mga tao ay di sapat ang kaalaman tungkol sa mga concept ng investing, asset allocation at risk management, sila ay nagiging target ng mga manloloko na nag-aalok ng mga peking investment opportunities. Ang financial literacy ay hindi lamang nagbibigay ng kakayahan sa mga tao na magpasya ng mabuti tungkol sa kanilang pera, kundi ito rin ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga investment scam na maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa kanilang financial well-being. Pakikisama o peer pressure. May maiksing kwento akong gustong i-share sa inyo. May kaibigan ako dati at niyayaya niya ako mag-invest ng 50,000 pesos sa isang kilalang online gold investment platform. Ang banat pa niya, sumali ka lang at kapag di bumalik ang pera mo, ako ang magbabalik nito. Well, fortunately ay di niya ako na-convince and sadly, nabalitaan ko na lang na bumagsak na pala ang investment platform. Imagine mo na lang kung naniwala ako, then siguro kasamang nawala ang pera ko. Ito ay isang magandang example ng peer pressure. Ang peer pressure o pwede rin nating sabihing pakikisama ay isa sa mga dahilan kung bakit marami ang nabibiktima ng mga investment scam. Madalas ang mga scammer ay gumagamit ng mga technique like pakikipagkaibigan o yung kakilala ng kanilang mga biktima upang hikayatin at sumali sa mga peking investment scheme. Pwede din itong matawag na herd mentality dahil may mga taong gusto lang makibahagi sa isang grupo o samahan. Madali silang mahikayat ang mga tao na mag-invest lalo na kung ito ay may isang malapit na kaibigan na nagsasabing kumikita siya ng malaki dito. Isa pa ay ang FOMO o fear of missing out. Ang takot na maiwanan o mawala ng pagkakataon ay nagpapalakas ng impluwensya ng peer pressure. Ang pangangailangan ng mga tao na mapanatili ang kanilang koneksyon at reputasyon sa kanilang grupo ay maaari maging hadlang sa kanilang kakayahan na magbigay ng tamang financial decision tungkol sa kanilang mga investment opportunities at ito ay nagbubukas ng pinto sa mga scammer. Social media influence. Nagkalat ngayon yung mga social media influencers at mga advertisement na nagpapakilala lang naman ng mga investment opportunities at mga make money online strategies sa kanilang mga followers. Ang impluwensya ng social media ay nagiging pangunahing dahilan kung bakit marami ang nabibiktima ng mga investment scam sa panahon ng internet. Mas madali kasi nilang naaabot yung mga kanilang potential victims sa pamamagitan ng mga online platforms tulad ng Facebook, TikTok at marami pang iba. Kung saan ang kanilang mga peking investment scheme ay maaari magbukang legit dahil na rin sa dami ng taong naniniwala sa kanila. Bukod pa dito, ang mga manloloko ay nagagawa nilang gamitin ang mga peking testimonial ng ibang tao, larawan ng mga bigating lifestyle, o yung mga post nila na marami ba silang pera kahit di naman pala talaga sa kanila. Ginagawa nila ito upang linlangin ang kanilang mga biktima at mapanatili ang kanilang operasyon sa ilalim ng mga online platforms na ito na nagbibigay ng access sa mga libo-libong tao
na maaari maging biktima ng kanilang mga investment scam. Okay lang tumangkilik sa mga influencers at sa kanilang mga content, ngunit yung ibibigay mo yung perang pinaghirapan mo sa kanila para lang sa mga pangako, well, ibang usapan na yon. Kakulangan ng regulasyon at proteksyon. Ang kakulangan ng epektibong regulasyon at proteksyon mula sa gobyerno ay nagbibigay daan sa mga manlolokong operator ng mga investment scam na magpatuloy sa kanilang operasyon. Kahit na ba may mga warning mula sa ahensya ng pamahalaan, ang pagpapatupad ng mga regulasyon ay madalas na kulang. Bilang resulta, marami pa rin ang nagiging biktima ng mga panloloko online na hindi kayang matugunan ng maayos na kasalukuyang regulasyon ng gobyerno. Ang kailangan dito ay ang mahigpit na regulasyon mula sa gobyerno, mas malawak na edukasyon sa publiko, at mabisang kooperasyon sa pagitan ng mga lokal at nasyonal na ahensya ng pamahalaan para matugunan ang mga problemang ito. Okay, so nandun na ang mga reason kung bakit marami ang nabibiktima ng mga investment scam. So, ang tanong, paano nga ba naman makakaiwas ang mga tao sa mga investment scam na ito? Narito ang ilang hakbang na pwede niyong isaalang-alang at itanim sa isip niyo. Magkaroon ng sapat na oras para sa financial literacy. Maglaan ng oras upang mag-aral tungkol sa iba't ibang uri ng investment, pag-unawa sa mga financial terms at concepts, at pagsusuri ng mga risks and rewards ng iba't ibang investments. Ang pangalawa, kilalanin ng mga red flags. Maging maingat sa mga investment opportunities na nag-aalok ng mataas na ROI o return on investment na tila ba ay sobra-sobra at sa mabilis na panahon. Tandaan na ang yaman ay nabubuo over time at hindi lamang sa loob ng isang buwan. Tukuyin ang mga red flags tulad ng mga peking testimonials, di malinaw na business structure, at kung paano nila mapapalago ang pera mo o pangakong yaman na hindi naman makatotohanan. Ang pangatlo, kontrolin ang iyong emotion. Huwag magpadali sa paggawa ng desisyon. Huwag basta-basta tumakbo sa mga oportunidad dahil lang sa sobrang excited ka. Maging mahinahon at balansehin ang emosyon bago mag-invest. Ang pang-apat, huwag basta magtiwala. Huwag sumali sa mga investment opportunities na walang malinaw na regulasyon o legalidad. Magtiwala lamang sa mga lehitimong institusyon at kumpanya na rehistrado sa ahensya ng pamahalaan tulad ng SEC. I-verify ang background ng mga tao o kumpanya na nag-aalok ng mga investment opportunities at alamin ang kanilang track record at kredibilidad na mag-alok ng mga investments na ito. Siguraduhin na ang anumang kumpanya o individual na nag-aalok ng mga investment opportunities ay registered at nagko-comply sa lahat ng regulasyon sa inyong lugar. Tandaan na mahalaga ang may transparency sa kanilang operasyon. Ang panglima, kontrolin ang impormasyon sa social media. Huwag basta-basta magpadala sa impluwensya sa social media na nagbibigay ng peking impormasyon, investment advice o testimonials. Magkaroon ng critical thinking at suriin ang pinagmumulan ng mga impormasyon na ito. Ang pang-anim, humingi ng payo mula sa mga financial advisor. Kung hindi ka talaga sigurado sa isang investment, humingi ka ng payo sa isang financial advisor o sa mga professional tungkol sa investing. Sila ay may mas kaalaman upang magbigay ng tama at makatarungang payo para sa iyo. Makipag-usap sa isa o dalawang financial advisor at alamin ang nararapat gawin para sa iyong pera. Ang pangpito, magkaroon ng malasakit sa pera. Di porket nakikita mong madalas ang isang tao sa mga online videos ay kilala mo na siya at dapat mo nang ibigay ang perang pinaghirapan mo. Ituring mo ang iyong pera bilang isang mahalagang yaman na kailangan mong protektahan at paramihin, ngunit sa tama at lehitimong paraan. At ang pangwalo, mag-ingat sa mga high-pressure tactics. Kung ang isang tao o kumpanya ay nagmamadali sa iyong desisyon at nagbibigay ng sobrang pressure at follow-up kung kailan ka sasali sa investment o kung kailan mo itatransfer ang pera, then dapat magduda ka na. Karamihan kasi ng mga legit na investments ay nagbibigay sila ng sapat na oras para mapag-usapan at mapagdesisyonan ng ayos bago sila mag-invest. Ito ay isang video upang bigyan ng idea ang mga tao na huwag basta-basta mahulog sa mga investment scam. Mahalaga na magkaroon ng masusing edukasyon tungkol sa pag-i-invest, personal finance, at kung saan mo dapat ilagay ang pera mo. At huwag basta-basta lamang ito ibibigay sa mga taong pilit kang pinapasali o pinag-i-invest. And I hope na intindihan nyo ang ibig kong sabihin sa video na ito. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation o business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.